ano ho ba ang nag-trigger kay Atty. Manscarpio para ho kasuhan? BSP, AMLAC, at ilan po mga mababatas, attorney? So, yung pinaka nag-trigger lang po is the violation of the Anti-Money Laundering Act itself. Kasi under yung batas po na yun, may penal provisions po yun pag dinisclose yung AMLAC records. Kasi yung sa Section 8A po nun, absolutely confidential po yung ginawang provision doon ng Congress. It's a recent amendment na nung 2021 lang po yan, na amendment sa AMLAC law. So if you read it po, makita ninyo dyan, absolutely confidential, it cannot be disclosed. Even up to the time na umalis na sila from their job in relation dun sa AMLAC. So since 'di ba yung sa committee hearing po ng Committee on Justice nung last hearing April 22, 2026, yung makikita po natin nandun yung AMLAC, yung executive director, and then he discussed or disclosed what appears to be yung transaction records daw ni Attorney Manscarpio. Therefore, that can be argued po as a violation of the penal provisions of Anti-Money Laundering Act. Pero sabi daw po, kapag So yun po. pagkausapin daw po ay may kinalaman sa impeachment, gaya po ng kinakaharap ni BP Inday Sara, ay exempted daw po itong punto na ito, Attorney Neil. So, yung impeachment po kasi, that is under the Bank Secrecy Law. Opo. So, the Anti-Money Laundering Act is a totally different law po yan from the Bank Secrecy Act natin. And if you read the provisions po sa Anti-Money Laundering Act, wala pong exceptions pinrovide dun yung batas eh. Unlike sa bank secrecy, may nakaprovide. And then yung next, magkaibang provisions po yan. Baka po kasi nako-commingle ng taong bayan yung Anti-Money Laundering Act from bank secrecy. Those are two different things. Yung Anti-Money Laundering Act po kasi, yung purpose niyan is to monitor a potential money laundering activity, unlawful activity. So, syempre, may mga transaction records po yan sila. Opo. So, yung records na yun yung hindi nila pwede i-disclose. Na according to the law itself that was recently amended, walang exceptions. Absolutely confidential. Kasi yun din So, po since dinisclose po nila yun, Opo. So yun din po kasi pinapaliwanag ng ilang mababatas na abogado na sinasabi nila, oo nga, meron tayong bank secrecy law, pero sa usapin ng impeachment ay pinapayagan ito. At saka pangalawaan niya, doon sa punto ng pag-usamitin ng SALN, doon sa pinakahuling bahagi, yun atang jurat, ay nakalagay doon na kapag kayo nagsumitin ng SALN, ay binibigyan mo ng kapangyarihan ang mga ahensya ng gobyerno na imbestigahan ang sinumitin mong SALN, Atty. Neil. Pwede pa ulit po yung dulong part na, sinumite, na putol po eh. May sinumiti po sila, di ba, sa part ng bilang empleyado ng pamahalaan, meron pong statement of asset liabilities. Doon daw po sa pinakahuli yung pinipirmahan ninyo, na pinipirmahan nila na yung jurat, eh yun daw po nakalagay doon na sila ay binibigyan ng kapangyarihan ng mga ahensya ng gobyerno in case na may kumwestiyon sa SALN para imbestigahan po ang diniklara nila doon sa kanilang statement of assets and liabilities, Atty. Neil. Medyo ano na po yan, sir, malayo na po yan, that is SALN already. Okay. So yung cause of action po kasi ni Attorney Mans dito Opo. is simply the violation of the Anti-Money Laundering Act. So sa Anti-Money Laundering Act po kasi Section 8A nga po doon, nakalagay doon, you cannot disclose. Therefore, since they disclosed it, they can be held, or they should be held liable for the penal provisions under the same law. Kasi naka-correlate din po yun sa Anti-Money Laundering Act na if you disclose under Section 8A, you can be subjected to imprisonment and a fine. So yun lang po yung nilalaban ni Attorney Mans dito. Yung there was a violation of the Anti-Money Laundering Act, tapos may penal provision doon. So ine-enforce niya lang po yun. Ayun. Yun lang po yun. Yung sa SALN aspect, that's totally different na po. Yung sa amin lang dito is the criminal side of the Anti-Money Laundering Act. Opo. Si Nelson po, Atty. Neil. Ang Nelson. isa naman pong Yes po. sinasabi ng iba ay nag-file kayo ng kaso, ibig sabihin ina-admit ninyo na mga bank accounts ninyo ito, attorney? So, hindi po yun ganun kasi in legal procedure, for there to be an admission, there must be an actual admission made. Hindi po pwede yun yung mag-assume tayo eh. So yung sa amin lang po dito, yung kay Attorney Mans lang po talaga, there was a violation of the Anti-Money Laundering Act. You disclosed something that is not supposed to be disclosed under the law.
Therefore, you should be held liable. Yun lang po yun. Yung sa admissions na ganyan, wala po, walang admission dito sila Attorney Mans. Ayun. It does not amount to because ano po yun that is very conclusory and speculative. Siyempre at the end of the day po, yung pwede lang gumawa ng admission is the party himself. Aha. So wala naman pong inadmit si Attorney Mans, di ba? In other words po, in simple terms, yung mga ganyang statements, those are mere opinions. Okay. But they have no legal value at present. Pero di ba, attorney, hindi ka pwedeng maging part sa isang kaso kung yung bank account ay hindi mo naman bank account. Ano yun, sir? Pwede pa ulit po. Ang ibig sabihin, hindi mo naman pa pwedeng maging party sa isang kaso tungkol sa isang bank account na hindi naman sa'yo. Hindi po ba? Hindi bank account po yung issue talaga, sir. It's Okay. AMLAC records. Magkaiba po yun. Okay. Yung mga covered transactions, suspicious transactions. So currently, since dinisclose yun dun sa House of Representatives, tapos the AMLAC themselves, yung the way they presented it kay Attorney Mans yun. Oh. So yun po yung ano namin, yung cause of action and the basis po ng complaint. Bukod ba dito, ay kasi tinatanong naman ng iba, bakit naman hindi perjury ang ipinail na kaso kung bakit tungkol dito sa AMLAC at sa bank secrecy, no? Ano na yan, sir? Yung perjury has different elements of a crime po yan Apo. So, dito yung sa amin lang muna, yung finofocusan po muna is the AMLAC violation. Ayun. Kasi if you read AMLAC violation po, very specific po yung batas natin doon You cannot disclose. If you disclose, may ganitong penalty. So, yun lang po yung kay Attorney Mans talaga dito. Since disclose nyo na, and then binigyan nyo siya ng cause of action now to file the criminal complaint. Ito po bang pinail yung kasong ito ay kasi sasabihin nila ang house ay mayroong authority May kapangyarihan, no? to proceed with an impeachment complaint. So parang may magagawa ba ito dun sa nangyayari ngayon sa house, attorney? Pwede pa ulit, sir. Medyo nag-choppy po May yung Magkakaroon ba ng impeachment epekto House. ito sa house? Ang house ay may sariling authority sa impeachment Opo. So, wala po tong effect actually sa impeachment kasi this is not an injunction or a TRO. This is a criminal case. Okay. So, yung position po namin, you perform something illegal, therefore you should be held liable. Ayun. So, posibleng maapektuhan yung house in the sense na yung respondents, kasi may mga respondents dito na members of Congress Opo. So posible na maapektuhan kasi ngayon kailangan nila mag-file ng counter affidavit. They have to participate in the legal process. So in that sense, posibleng maapektuhan. Pero as to the proceedings ng House itself, impeachment, wala po. This is a totally different case po, yung nature ng case na to. At in From the impeachment. In the future siguro, baka maging pa ito, parang landmark case kung umakyat pa hanggang Supreme Court, attorney, kasi dito malilinaw kung hanggang saan yung parang matitimbang ang limitasyon ng ganito mga complaint at yung pagdinig sa House Well, that is a possibility naman po kasi syempre yung last arbiter in relation to legal issues is always the Supreme Court. Pero yung sa amin lang po dito, since yun yung nandun nakasulat currently sa batas, which the congressmen themselves naman po enacted this law, sila po yung gumawa nito So since nakakita po si Attorney Mans ng argument doon, yun yung ine-enforce niya ngayon. Kasi binigyan siya ng karapatan na yun ng batas na to. So ine-enforce niya lang po yun. Ibig sabihin, karapatan niyang mag-file ng reklamo, kung karapatan ninyo na magsagawa ng impeachment, karapatan ko bilang mamamayan ng Pilipino na ireklamo kayo kung mayroon akong nakikitang paglabag sa aking karapatan. Ganun po ba, attorney? Yes. Ganun lang po yun. Basta there is an abuse of right. Tapos if you believe you have a cause of action, then that is your right to file the case. Kasi yun nga po, the Anti-Money Laundering Act is very specific. You cannot disclose. They made a disclosure. Doon tayo papasok ngayon sa penal provisions sa liabilities. Pero ito bang mga example lang po na nagdesisyon ang korte na meron talagang violation? Di ba? May nalabag. May nalabag talaga. Sa bank secrecy law. Base dun sa sinasabi niyong mga provision ng batas,
Yung bang mga mambabatas, yung bang mga congressman, yung mga miyembro ng justice, Kasi nasa ano sila, session eh. oo, ay maapektuhan, mapaparusahan kahit may sinasabing meron silang immunity Oo. from suit. Dahil Diba? sa in Yes. session po ang Congress. Oh. Opo, attorney. Apo, so kung nakita po ninyo yung complaint, the members of the Justice Committee or of the House of Representatives, they were sued in their personal capacity. Aha. Kasi meron din pong jurisprudence kasi na pag may ginawa kang something unlawful, Aha. hindi na po yun pasok dun sa function mo as a public officer. Therefore, walang parliamentary immunity. Ayun. So magiging part Kasi lang ng defense ano po nila kasi, yung... pag palaging parliamentary immunity yung defense, Oo. it's like parang free pass na yun para gumawa ka lang ng krimen paulit-ulit basta hindi mo lang macross yung threshold. Aha. So it's also a balancing of the rights of the people to hold our public officers accountable. So yan. Ayun. So maganda po to kasi at least malalaman natin para hindi lang po tago ng tago under the Tama. cloak of parliamentary immunity. Oh, maganda ito. Abangan natin na ito. Yaman, kung di ako nagkakamali, naging congressman din kayo, Atty. Neil, di po ba? Yes, during the 17th Congress. Ayun, Opo. So, baka meron hong mahalagang bagay na hindi kami naitanong, na importante niyo pong mabanggit, Atty. Neil. Hello sir, medyo naputol po. Ang sabi ko po, baka meron pong mahalagang bagay na hindi namin naitanong. Baka pwede niyo pong banggitin sa ating mga taga-subaybay. So, yung pinakaano lang po talaga dito na magandang matandaan ng Filipino people, the taong bayan, is yung foundation po kasi nung complaint na to is the right to privacy po natin under the Constitution. So, yung right to privacy po kasi natin, it is very wide yung range po niyan. It just so happens, dito sa side ni Attorney Mans ngayon, it involves the anti-money laundering law, data privacy, and the bank secrecy law. So, ang point ko lang po dito, if they can do this with that aspect, sa financial aspect, what will stop ay possible abuse sa other aspects naman that covers the right to privacy. So, pag meron pong nalabag na batas, tapos tingin po natin na meron tayong karapatan ipaglaban yon, dapat po talagang ipaglaban yon. So, dito, a violation of the Anti-Money Laundering Act. So, yun nga po. Ayun.